Sige po, magsimula na po tayo. Manalangin po tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Maraming salamat. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, O Diyos, sa oras na ito. Lubos kami nagpapasalamat sa gabing ito na kami ay muling makakarinig na iyong mga salita at makapag-aaral. God, sa gabing ito, samahan kami ng banal na Espiritu. Turuan mo po kami ng sagana. Mangyari po na ang kalooban mo ang masunod kung ang mga bagay na nais mong salitain ko ang siyang makapangyari at yun po ang lumabas sa aking bibig yung naisin mo, Panginoon, na ma-share at maibahagi sa kanila. Lord, alam namin na kailangan namin malaman ng katotohanan at maunawaan lubos ang iyong mga salita. Tulungan mo kami na anumang gamit ng salita ay tanggapin po namin at patuloy na ang benepisyo nito ay para sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami matuto at lakaran namin ang iyong kalooban, ang iyong mga salita. Gabayan po ninyo kami at patnubayan. Gayon din po ang mga kasamahan po namin, mahal namin sa buhay na wala pa ngayon sa kanilang tahanan. Kayo po mag-ingat at magligtas sa bawat isa sa kanila. At marami pa po ang makarinig na iyong mga salita at matuto ng iyong mga salita, Panginoon, na siya naming magiging kalakasan at karunungan at na dapat namin malaman sa araw-araw ng aming mga buhay. Tulungan mo kami na hindi lang tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong mga salita. Purihin ka, Ama, sambahin ang ngalan mo, luwalhati sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Amen po. Okay po, magsimulan na po tayo. Kinakailangan po natin makinig mabuti dahil medyo delicate po itong ating pag-aaralan, medyo mahirap. At kinakailangan po natin maging mabilis sa pakikinig at makinig tayo na nananalangin sa banal na Espiritu, no? Na tayo tulungan nawa ng ating Panginoon na maintindihan natin mabuti ang kanyang mga salita. Okay, ang ating pag-aaralan, patuloy pa rin po tayo sa Bible characters. Ang ating pag-aaralan ay dalawa uli, no? Noong nakaraan, 20 tao ang ating napag-aralan sa isang mensahe. Nung last Wednesday is about Priscilla and Aquila, na sila po ay parehong lingkod ng Panginoon, no? Na ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan, sa kanyang gawain. Ngayon naman ay dalawang tao na muli, no? At sila ay mag-asawa. Ang pangalan naman nila ay si Ananias at Sapphira. No, sa English, Ananias and Sapphira, no? Yan po sa English, Ananias and Sapphira. No, makisumpungan natin ang buhay nila sa Acts 5 verses 1 to 11, no? 1 to 11 lang po muna dahil yung nalagay ko kanina sa text sa ating pamagat ay 1 to 16, pero 1 to 11 na lang po muna, no? Basahin po natin muna sa Acts 5, gawa 5, 1 hanggang 11. Sabi po diyan, subalit mayroong mag-asawa nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias, ang pangalan ng lalaki, at Sapphira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan ng sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa bago mo pinagbili ang lupa? Hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Okay, verse 5. Nang marinig to ni Ananias, siya inalagutan ng hininga at bumagsak.
at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay, at siya ay inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. So, hindi niya alam kung ano yung nangyari ng una. Verse 8, kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ito, nga ba lamang ang kabuang halaga ng pinagbilhan ninyo na inyong lupa? Opo, iyan lang. Iyan lamang. Sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon di nabuwal si Sapira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakakadama ng matinding takot ang buong iglesia at lahat ng nakabalita nito. Praise God. So, mukhang nakakalungkot po yung ating pag-aaralan ngayon dahil hindi maganda yung nangyari sa dalawa nating character na si Ananias at si Sapphira, no? Okay, medyo tung Word of God na ito, bahagi ito ng kasulatan sa Biblia, sa Acts 5, marami pong mga tanong ng mga maraming tao, believers man o hindi mananampalataya, maraming mga nagsulputang tanong patungkol po dito sa kwentong ito ng Biblia. Ito po ay, kung makikita po natin, katatapos pa lang po na ang mga alagad ay nagkaroon ng revival. Nagkaroon sa Acts 2, na kung saan ay nabautismuhan ang maraming alagad ng ating Panginoong Hesus ng banal na Espiritu. So, sila ay masidhi, sila ay bold na nangangaral ng salita ng Diyos dahil puspos sila ng banal na Espiritu, no? At alam natin ang ating Panginoong Hesus nung time na ito ay tapos pa lang na napako sa krus, namatay sa krus, at nabuhay na muli. At siya ay nakaakyat na sa langit, no? So, kaya nga, pasimula pa lang, pausbong pa lang ang mga Kristiyano, parami pa lang ang mga Kristiyano sa panahong ito, no? At narito, dahil ang mga Kristiyano ay alive na alive in spirit, makita po natin na sila'y laging nagkakatipon at nagkakaroon ng fellowship sa mga bahay-bahay. At tunay na genuine ang pag-ibig nila sa isa't isa, no? Kaya anong sabi po na meron silang compassion sa isa't isa. At ang sinasabi po diyan, ang mga apostol na siyang leader ng samahan ng mga Kristiyano noon, nagkaisa sila dahil nakita nila ang pangangailangan ng iglesia. Maraming mahihirap. Kaya ang ginawa nila para magkaroon sila ng pantay-pantay na buhay ay nag-usap-usap sila at nagkasundo sila na ang pag-aari ng isa ay para sa lahat. So, yun ay napagkasunduan nila, no? Na kung meron man silang maibibigay, yun ay paghahatiin nila para sa lahat. So, lahat ng miyembro ay mabebenepisyo. So, kung makikita natin sa mga unang talata, no? May mga mananampalataya ng Panginoon na sumunod sa mga apostol, na nagbenta ng kalanumpain at ang mga pinagbilhan ay pinamahagi sa isa't isa. So, lahat ay nagkaroon, walang naging mahirap o naghihirap, kundi lahat ay merong sapat.
no, pangangailangan dahil sa ginawang ito ng mga apostol. Subalit sa chapter 5, sa verse 1, meron daw po dito mag-asawa na nagbenta ng kanilang lupain. No? Ano yung mga tanong na nag-rise up sa mga tao o sa maraming mga tao, maging Kristiyano man o hindi, na gusto kong i-share sa inyo yung mga pangkaraniwang tanong. Una, si Ananias at Sapphira ba ay ligtas? Are they saved? No? Are they Christian? Sila ba ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesus? Itong dalawang ito. Pangalawa, isa sa mga tanong sa kanila ay, sino ba ang pumatay sa kanila? No? Dahil nabasa natin kanina, namatay una si Ananias, at pangalawa ay namatay ay si Sapphira. Okay, sino pumatay sa kanila? Did God really kill them? Diyos ba talaga ang pumatay sa kanila? No? Ngayon, ang tanong, kung ang Diyos ang pumatay sa kanila, bakit hindi sila binigyan ng Diyos ng second chance? O bakit hindi sila binigyan ng Diyos ng pagkakataon para magsisi, para magsisi sa Diyos at magsisi sa harapan ng mga apostol sa ginawa nilang pagsisinungaling o pakikipagkutsaba, no, na sabihin ang kasinungalingan o mali. Lima, dapat ba tayo matakot sa Diyos because He is a God who killed sinners? Dapat ba tayo matakot sa Diyos dahil Siya ay pumapatay ng mga makasalanan? So, very critical yung mga tanong na yan na nag-rise up sa mga tao na alam natin, maging sa atin man siguro, tayo man siguro ay nagtatanong. Tanong din natin yan, itong mga tanong na ito. So, mag-spend tayo sa oras na ito ng pakikinig sa salita ng Diyos. Para malaman po natin sa tulong ng banal na Espiritu kung ano yung katotohanan, kung ano yung nais niyang ipaalam sa atin. Okay. Sa verse 3, makikita po natin, sinabi po dito sa verse 2, hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. No? Halimbawa, tinanong sila na Pedro na, ito ba ang pinagbilhan ng lupa? Halimbawa ay, kung binenta nila ang lupain yun ng halagang 500,000, at sinabi lang nila na 300,000 lang ang pinagbilhan. No? So, tinanong si Ananias kung yun lang ang napagbilhan. At sumagot si Ananias na yun lang ang pinagbilhan niya. Kung 300,000, pero hindi 300,000, kundi 500,000. Alam ba ni Pedro na nagsisinungaling itong si Ananias? No? Hindi niya alam, wala siya doon nung binenta yung lupa, no? At hindi niya alam kung magkano pinagbilhan. Pero, alam niya, dahil pinaalam sa kanya ng banal na Espiritu, na nagsisinungaling itong si Ananias. Kaya sinabi niya sa verse 3, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Okay. So, take note yung verse 3. Una, sinasabi dito na may kinalaman si Satanas. Involved si Satan sa bagay na ito. No? Anong sabi ni Pedro? Bakit ka nagpadalas kay Satanas? So, itong si Ananias ay nagpa-influensya sa Diablo. No? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo o ang Holy Spirit ay God. Na nalulungkot siya, may emotion siya. Kung tayo po ay nagkakasala, nalulungkot ang banal na Espiritu. Kaya ang sabi ni Pedro, bakit ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? The Holy Spirit is God. No? Sabi yan, bakit mo binawasan ang pinagbilan mo ng lupa? No? So, sa verse 4, nagdesisyon tong si Pedro na nalaman niya na
si Ananias ay under the influence of Satan. Hindi issue yung halaga. Hindi issue na bakit ganun lang ang binigay niya, hindi niya binigay ang buong halaga. At pinaliwanag ni Pedro sa mga susunod na talata. Diba, ang sabi ni Pedro, diba sa'yo yung lupa? No? Kahit nang benenta niya yung lupa niya, ang pinagbilhan ay sa kanya pa rin. So, ibig sabihin, ang concern ni Peter ay hindi yung halaga ng lupa. Ang concern ni Pedro ay hindi kulang yung kanyang binigay, kundi bakit siya nag-decide na magpa-impluwensya sa kasinungalingan ni Satanas. Pwede naman niya sabihin na, Apostol Pedro, ang nabenta ko po ay 500 piso, pero yung 300,000 lang po ang ibibigay ko. At yung 200,000 ay sa aming mag-asawa. Walang problema doon. Pero ang problema ay nagsinungaling sila sa banal na espiritu. No? So, ganito po ang strategy ni Satanas kay Ananias at Sapphira at maging sa maraming mga Kristiyano. May mga strategy siya na i-distract tayo, na tayo ay i-destroy niya at malaman niyang kahinaan natin. So nakita kay Ananias at kay Sapphira ang kanilang mga kahinaan, no? So, naapektuhan yon dahil sa kanyang kahinaan yung desisyon niya, no? Pwede naman sila magdedesisyon na ganitong halaga lang ang ibibigay natin sa kanila, no? Pero hindi nila dapat nilihim na yun lang ang kanilang pinagbilhang ang amount na kanilang pinagbilhan. So, pero nag-decide sila na nagkaisa sila mag-asawa na magsinungaling sa banal na espiritu. So, ang atake ng kaaway sa atin at ito ang kahinaan ni Ananias at Sapphira na pinunturya ng kaaway, yung tinatawag na yung kanyang paningin, his eyes, the desire of his flesh, and the pride, no? So, nakita natin yan sa Book of Genesis kung papaano linlangin ni Satanas si Adan at si Eva sa pamagitan ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, na-trigger dito yung kahinaan ni Ananias dahil sa, sabi po sa verse 4, bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba? Iyo yun. At nang maipagbili mo na, hindi ba? Iyo rin ang pinagbilhan. Bakit naisipan mong gawin niyaon? No? So, sa kanila pa rin yun. Pwede nilang mag-asawa na sabihin na ito lang ang bibigay natin. Pero nagkasundo sila, excuse me, na magsinungaling, no? Sa banal na espiritu. So, ito ang tinatarget ni Satan, yung the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, no? So, ito rin sinasabi ni Apostle Paul sa unang 1, 2 talatang 16. Sabi diyan po sa unang 1, 2 talatang 16. Sabi po sa verse 16 ng unang 1, 2. Sa verse 16, ang sabi po diyan, ang lahat na nasa sanglibutan ay ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So, Apostle Paul, nire-recommend niya ito, yung inaatake ng devil sa atin, no? Pag lalo na kung hindi tayo spiritual, na hindi nangingibabaw sa atin yung mga bagay na, yung ating espiritu, kundi ang nangingibabaw sa atin ay yung ating laman, no? Puros ito yung nakikita sa atin, yung desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life. So, yun ang nakita niya siguro, nang makita ni Satanas na nag-usap sila, meron na siyang paraan ngayon para
i-deceive itong mag-asawang ito, no? So, nabingi na sila marahil sa mga pangungusap ng banal na espiritu dahil may desisyon na sila na magsinungaling, na itago yung ibang bahagi ng kanilang pinagbilhan, pero sabihin na yung buong pinagbilhan ay yung ganung halaga, no? So, kaya yun ang nangyari. So, ano nangyari? Sabi po diyan, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Ito po ang sabi ni Pedro kay Ananias. Hindi mo ba alam na hindi ka sa akin nagsinungaling? Ako tao lang. Nagsinungaling ka sa akin. Pero, hindi ka sa akin nagsinungaling, kundi sa Diyos. Because, Holy Spirit is God. No? So, ang tanong, Kristiyano ba itong si Ananias at si Safira? No? So, alam natin na kahit Kristiyano, nadidisib pa rin ang kaaway, no? Kahit Kristiyano, nahatid pa rin sa pagsisinungaling. Kung pinipili natin yung pagsisinungaling. At maraming mga Kristiyano sa mga araw na ito, ang sinungaling pa rin, no? Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman ikaw nabulagta na kagaya nito, na nabulagta, napatay, itong si Ananias na siya ay nagsinungaling, no? So, kung titingnan po natin, bakit nangyari to kay Ananias, no? Sige, bago natin sagutin to, tingnan muna natin yung karugtong pa ng kwentong ito, no? Okay, totoo ba na ang Diyos talaga ang pumatay sa kanya? Verse 5, nang marinig to ni Ananias, siya'y nalugutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. No? So, ang ginawa ng mga binata na nakakita at nakasaksi ng pangyayaring ito, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. No? Verse 7, pagkaraan ng may 3 oras, so 3 hours ang pagitan, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa pangyayari, na hindi niya alam na ang kanyang asawa ay patay na. Hindi niya alam na nag-usap itong si Pedro at ang kanyang asawang si Ananias. No? So, dumating siya, siguro masaya pa siya dahil taas ang noon niya, siguro bida kami kasi nakapagbigay kami ng ganong kalaking halaga, no? Pero kinausap siya ni Pedro sa verse 8. Sabihin mo sa akin, ito ang sabi ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lang ang kabuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? At ang sagot ng babaeng si Safira, opo, iyan lamang sagot ng babae. Now, so, ibig sabihin, sa puntong ito, ay pwede siyang magsabi ng totoo. Dahil nang tinanong siya ni Pedro, ito lang ba talaga? Halimbawa, 300,000. Sa halagang 300,000 lang ba nabili ang lupa ninyo? At sumagot ang babae na, opo. Kung titingnan po natin, talagang nagkasundo sila. Siguro, bago sila pumaroon sa mga apostol, nag-usap na sila na ito lang idedeklara natin, ha? 300,000. Huwag mo na sabihin ng 500,000 natin nabili yung lupa. No? So, nagkaisa sila. No? Kaya ang sagot ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan! Kadarating pa lang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon di nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing niya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at lahat ng nakabalita nito.
Okay. So, sagutin po natin yung ating mga tanong at tanong po ng marami na sino ba pumatay talaga sa kanila? Ang Diyos nga ba ang pumatay sa kanila? No? Okay. So, number 1, naniniwala tayo na ang primary business ng God is not to kill people. Hindi niya gawain pumatay ng tao. But His primary business, the primary business of God is to give us life. Bigyan tayo ng buhay, no? Kaya nga niya binigay o pinadala dito si Jesus sa lupa para sa atin. Para tayo ibigyan ng buhay dahil alam niya na lahat tayo mapapahamak. Lahat tayo mamamatay, no? Sabi sa Roma 3 sa lahat ng 23, no? All have sinned and come short to the glory of God. And Romans 6:23, the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That of what? Ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay. Buhay na walang hanggan. Life to the fullest. Ibig sabihin, abundant life. Ito yung sinasabi sa John 10, verse 10. Hindi ang Diyos pumapatay, kundi ang Diyos ay nagbibigay ng buhay. At kilala natin kung sino po yung primary business is to kill people. Nang mula pa ng simula, ito na po yung kanyang gawain, no? Sabi. Okay. So, sa verse 5 to 6, basahin natin ulit. Nang marinig ito ni Ananias, sinalagutan ng hinanga at bumagsak at lahat ng nakabalita sa pangyaring ito ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya inilibing. Kung makikita natin, hindi pa nagsasalita dito si Pedro. No? Hindi niya sinabi na mamamatay ka dahil nagsinungaling ka. Wala siyang sinabing anuman. Kundi ang sabi lang niya, bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? No? Malinaw na sinabi po dito na wala po sinabi si Pedro na mamamatay si Ananias. No? Hindi siya nagsalita ng ganon. Pero naunang bumagsak si Ananias. Pero ibang klase kay Sapira. Ano po nangyari kay Sapira? Sabi, sa verse 9, kaya't sinabi sa kanya na Pedro, nang tanungin siya ni Pedro, na sa gayon bang kabuang halaga ang pinagbilhan nyo ng yung lupa? At ang sabi ni Sapira, opo, yan lang. At sa verse 9, kaya't sinabi sa kanya na Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, padating pa lang ang mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon di nabuwal si Sapira sa panan na Pedro at namatay. No? Pero dito kakaiba ang nangyari sa kanyang asawang si Sapira na mismo sinabi ni Pedro sa kanya na bakit nagkaisa kayong subukin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, parating na yung mga taong naglibing sa iyong asawa at isusunod ka nila. No? Ibig sabihin, ikaw din mamamatay. At pagsabi ni Pedro, nabawas si Sapira at si Sapira ay namatay. Why? No? Bakit nagsalita ng ganon si Pedro na parang alam na niya, no? So, ibig sabihin, nagets na ni Pedro kung ano yung pangungusap ng banal na espiritu. Na marahil, nasabi niya yon dahil pinaalam sa kanya ng espiritu bakit namatay itong si Ananias na kanyang unang kausap, no? At gusto kong sabihin sa inyo na totoo na ang mamamatay tao ay hindi ang Diyos kundi si Satanas. Sabi sa John 8:44, si Jesucristo mismo ang nagsabi na
kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ninyong ama, ang nais niyong gawin. Siya isang sinungaling at mamamatay tao noong una pa man. Yan po ang sinasabi sa 1:8, talatang 44, no? Sabi po dyan, sa verse 44, babasahin ko sa inyo, ang dyablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. So mismo pinaalam sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ang mamamatay tao walang iba kundi si Satanas. He wants to kill us. Yan din ang sinasabi sa John 10 verse 10 na ang kanyang objective is to kill, to steal, and to destroy, no? Kanyang patayin, nakawan at wasakin ang isang tao. He wants to kill us para hindi natin ma-enjoy kung anong plano ng Diyos at yung plano niya sa ating mga buhay, no? Sabi sa John 10:8-10, ang mga nauna, ito po sinasabi sa Juan Gis, no? Verse 8. Ang mga nauna sa akin, na tinutukoy dito ng ating Panginoon Jesucristo na nauna sa Kanya, ay walang iba kundi yung mga Pariseo. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. So, yung mga tupa dito ay yung mga tunay na Kristiyano. Kung tayo po ay tunay na Kristiyano, no? Kung tayo po ay mga tupa ng Diyos, ng ating Panginoon, hindi tayo dapat makinig sa mga kasinungalingan ng magnanakaw. At dahil ang gusto lang niyang gawin ay tayo ay sirain at nakawan at patayin. Ito ang gusto niyang gawin sa ating mga tao, sa mga tao. Pero sabi sa verse 9 ni Jesus, ako ang pintuan, I am the door. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. So, see? Ang sino mang pumapasok sa akin ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makapagtatagpo o makatatagpo ng pastulan. Datapwat sa verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at ang buhay na masaganang lubos. Ito ang patotoo na si Jesucristo ay siyang buhay at nagbibigay ng buhay, no? Okay. So, ito ang business ng Lord. Ito ang gawain ng Diyos na magbigay ng buhay. So, hindi po gawain ng Diyos na pumatay, no? Dahil siya ay nagbibigay ng buhay. But while Satan is to kill, to steal, and to destroy. Okay, sino yung gusto niyang patayin? Sino yung kanyang gustong nakawan? Sino yung kanyang gustong i-destroy o wasakin? No? Siyempre, yung gusto niyang gawa ng ganung bagay ay yung mga valuable, mahalaga sa paningin ng Diyos. And because we are valuable to God, tayo ay mahalaga sa Panginoon, no? Tayong gusto niyang nakawan, puksain, patayin, at i-destroy, no? Pero tandaan po natin, hindi aalay ng ating Diyos na buhay, hindi niya iaalay ang kanyang buhay para sa atin kung wala tayong kwenta, no? Walang kwento ang buhay natin sa kanyang harapan. But because you are valuable to God, inaano niya to. Mahalaga tayo sa Diyos, kaya nga nagpakasakit siya sa krus, bumaba siya dito sa lupa, kahit alam niya na hindi magandang gagawin sa kanya ng tao, dahil mahalaga tayo sa atin, kaya gusto niya tayong bigyan ng buhay. Hindi lang buhay na walang hanggan, kundi magkaroon tayo ng maayos, ng magandang buhay dito sa balat ng lupa. So, He wants us to have abundant life,
eternal life. Okay, so, ano nangyari kay Ananias at kay Sapphira? So, makikita po natin yung initiative ng killing ay kagagawan ni Satanas because he is a killer. No? May way si Satan para wakasan ang ating mga buhay. No? Alam natin na para kay Satanas, yung kamatayan ng believer o kahit na unbeliever, lalo na sa mga hindi mananampalataya, tuwang-tuwa si Satanas pag kami namamatay ng mga unbeliever. Dahil alam niya, sa kanya na yun eh. Alam na niya, makakasama na niya yun sa impyerno. No? Pero masaya din siya pag may namamatay na believer ng Panginoon. Dahil hindi ibig sabihin, hindi na nila ma-enjoy. Alam na niya na hindi na ma-enjoy ng Kristiyanong ito ang plano ng Diyos sa kanya dito sa buhay na ito. No? Okay. So, tandaan po natin na siya ay isang mamamatay tao. So, follow-up question. Okay. Bakit nalaman ni Peter na susunod si Sapphira? No? Nung namatay ang kanyang asawa, si Ananias, bakit niya nalaman na susunod itong si Sapphira? Kaya sinabi niya, nandito ang mga naglibing, mga paan ng mga naglibing sa iyong asawa at isusunod ka. May kinalaman ba si Pedro? Siya rin po ba ay ginamit ng demonyo para mapatay itong si Sapphira? Hindi. No? So, nagets na lang ni Pedro ang pangungusap ng banal na espiritu na ang nangyari kay Ananias ay posible mangyari kay Sapphira dahil sinabi sa kanya ng banal na espiritu na omniscient God, ang banal na espiritu na biblical din po, nasa Biblia din po yung tinatawag na ang mga apostle ang may karapatan o authority to hand over kay Satan yung mga stubborn Christian, yung mga Kristiyanong talagang matitigas na ang ulo. So, totoo po ba yun? No? Na pwede na ibigay sila kay Satanas, no? Dahil sa katigasan ng ulo. Pero alam nyo, yung bagay na nangyaring ito ay grasyo pa rin ng Diyos. Paano magiging grasya yung tinatawag na ganong namatay na yung mga taong yon, no? O namatay isang taong yon, no? So, buksan po natin ang ating mga Bible. Ito malinaw. Makikita po natin kung ano yung talagang katuruan ng Panginoon. Unang Korinto 5. Medyo karne lang po ito, itong ating ang isi-share ko sa inyo. 1 Corinthians 5, 3-5. Sabi po dito, 3-5. 1 Corinthians 5, 3-5. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. No? Kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumawa niyan ay hinatulan ko. Basahin po natin number 1. 1 Corinthians 5 chapter 5 verse 1 para malaman natin ano ba yung ginawa ng Kristiyanong ito. Sabi ito, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo, may member daw po sa Korinto na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. So marahil ito po ay stepmother niya, no? So kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit nga pagano hindi gumawa ng ganyang kahalayan. So, kung makikita natin, sa panahon pa lang nila Apostol Pablo, may ganito ng immoralidad, no? So, alam natin na masama yun, no? Asawa ng kanyang ama ay kinakasama niya. Kahit nga sa pagano o yung sinner ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakuha pa ninyo magmalaki. Siguro nakikita pa niya, magkasama, magka-holding hands, no?
So, pinagmamalaki pa. Dapat sana'y nahiya kayo at malungkot, no? Alam do ito, at ibig sabihin, pinapagalitan nitong si Paul ang mga taga-Korinto dahil ibig sabihin, alam na nila yung kasalanan ito ng kapwa-member nila pero wala silang ginagawang anuman. No? Hindi nila dinidisiplin. No? At ang sabi ni Pablo sa kanila, at nakuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ay ganoon, ay dapat ninyong itiwalag. Wow! So, ibig sabihin, meron palang pagtitiwalag nung unang panahon ng mga churches. No? Sa verse 3, kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kahit parang nariyan na rin ako. Ang gumawa ni yan ay hinatulan ko na. No? Sabi ni Paul, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus kapag kayo'y nagtitipon-tipon. Ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan, maligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano ibig sabihin po niyan? No? So, ibig sabihin, itong lalaking ito na miyembro ng kanilang iglesia sa Korinto na gumagawa ng immoralidad, ang sabi, itiwalag ninyo, alisin ninyo. No? Alisin ninyo sa church. Kasi nakakasira ng reputasyon ng church, baka gayahin pa ng iba, no? Kaya ang sabi, itawalag. Pero ang layunin nitong si Pablo sa pagtitiwalag, kahit, sabi diyan, sabi dito, yan, ibigay niyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan. Kahit masira man ang kanyang katawan, ay maligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. No? Ibig sabihin, kahit na siya ay masira ang kanyang katawan o mawala man dito sa lupa dahil sa mawala man siya, mamatay man siya, maligtas ang kanyang katawan, hindi maligtas ang kanyang katawan, pero ang kanyang espiritu ay ligtas, no? Sabi, sa araw ng Panginoon. Maliligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Okay, para maging mas maliwanag, tingnan po natin sa 1 Timothy 1:18-20. Unang Timoteo 1:18 hanggang 20. Sabi po diyan sa verse 18, Unang Timoteo 1:18-20. Sabi sa verse 18. Verse 18. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y tinatagubilin ko sa iyo, ayon sa pahayag na sinasabi tungkol sa iyo, upang sa pamagitan ng mga ito ay makipaglaban kang mabuti. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi. At dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang ang mga iyon si Himeneo at si Alejandro, na ipinaubaya ko sa kapangyarihan ng Satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. So dito ipinaubaya siya ni Pablo, ang dalawang taong to, si Himeneo at Alejandro, no? Sa kapangyarihan ni Satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. So may ganun pala, no? So, na binibigay nila kay Satanas dahil wala na silang magawa eh. Siguro napakatigasan ng ulo. Ito naman, mga taong ito ay lumaban sa leadership. Yung taong ito ay nagkalat ng hindi magagandang bagay sa iglesia ng Panginoon, no? So, ang nangyari, yung taong ito, siguro marami ng
pagkakataon na siya ay kinansilan, tinulungan ng church, ng mga leader na gawa ng paraan para maligtas. Pero matigas pa rin ang ulo niya, no? Hindi pa rin sila sumunod, nagpatuloy pa rin sa kasalanan, no? At apektado na yung mga church member, baka gayahin siya ng mga church member, at saka reputasyon ng church ay apektado na, kaya binigay nila kay Satanas. Ang tanging may authority lang na makagawa nito ay yung mga nasa matataas na autoridad, yung mga leadership, yung mga apostol ng Panginoon, no? So, datapwat, nakasalalay sa Panginoon ang lahat ng mga bagay, pero pinagpe-pray marahil ng mga apostol at mga nasa taas na kapangyarihan kung anong gagawin dito sa mga taong nandito sa ganitong kalagayan, no? So, dito sa 1 Timothy 1:18-20, kung yung sa unang doon sa unang binasa natin sa unang Korinto 5, ito ay church member, pero sa 1 Timothy 1:18-20, hindi na siya church member kundi siya po ay leader din ng church, no? Una, ang sabi po diyan, bakit naging leader sa verse 19? Meron siyang pananampalataya at may budhi siya. But the problem, yung kanyang budhi at ang kanyang pananampalataya ay nakurap, no? Ni Satan. Ayaw na niyo magpaturo, no? Matigas talagang ulo. So, anong sabi? So, Peter handed it to Satan, no? Kundi, so, pinaubayan nila kay Satanas ang bagay na ito. So, kung noong panahon ay may ganung pagkakataon, siguro maraming mga pagkakataon ngayon sa mga churches na may mga ganito ding kaso, no? Kahit Kristiyano ka na, pwede ka pa ring i-deceive ni Satan. Yung mga taong ito ay yung mga taong na-deceive ni Satanas. At pag na-deceive ka na ni Satanas, yung scam niya ay binili mo, yung mga pagde-deceive niya, panloloko niya, ay tinanggap mo, at masyado ka ng bingi ka na sa mga pangungusap ng banal na espiritu, bingi ka na sa ginagawa ng Diyos na pagkakataon sa iyo para magsisi ka, ayaw mo magsisi, bingi ka na. Anong nangyari? Dumadating ng pagkakataon na yung iba natitiwalag, at yung iba, ang pinaka hindi magandang nangyayari ay nawawala na sila sa mundong ito. Namamatay na sila. Wala nang option ang Diyos na pwede niyang ibigay sa iyo, but to took your life. Nakunin na lang ang buhay mo, no? So, kunin na lang yung katawan mo para maligtas ang iyong espiritu. Yun ang sinasabi sa unang Korinto 5 at sa unang Timoteo, na binasa natin kanina sa unang Timoteo 1:18 hanggang 20, no? So, ibig sabihin, grace pa rin ng Panginoon yun, no? So, sabi sa verse 5 ng unang Korinto 5, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang masira man ang kanyang katawan, maligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. So, itong ibig ko sabihin na grasya pa rin ng Diyos. Kung mawala ka man, mamatay ka man, mawala ka man dito sa lupa, o kunin ka man ng Lord, pero patas ang Diyos, gusto pa rin niyang maligtas ang iyong kaluluwa. Maliligtas pa rin ang kaluluwa mo, pero ito ang sigurado, wala ka nang tatanggaping reward sa Bema Seat of Christ o Judgment Seat of Christ. So kung makikita natin, may chances pa rin na binibigay ang Panginoon, no? So, hindi masyadong detalyado yung sinasabi sa Acts 5 patungkol kay Ananias at Sapphira, no? Pero maybe mas malamang na sila ay mga Kristiyano, no? Mananampalatayang Panginoon. Kasi may iba nagsasabi, si Ananias Sapphira hindi naman yung Kristiyano eh. Pero mas malamang para sa akin, opinion ko yun, na mas malamang na Christian sila, no? Kahit na hindi masyadong dinetail dito sa Acts 5 kung Christian sila o hindi, no? Pero
naniniwala ako, kagaya na nangyari sa 1 Corinto 5 at 1 Timoteo 1, na ibinigay sila, their lives handled to Satan, no? So, ibinigay ko sila kay Satanas upang maligtas naman ang kanilang mga kaluluwa, no? Okay. So, nadaya sila. Baka mamaya may mga Kristiyanong nakikinig na sabihin, maliligtas din naman pala ako, di okay lang na gumawa ako ng ganong kasalanan. No. Hindi mo ma-enjoy ang buhay kung nandito ka sa ganyang kalagayan na hiwalay ka sa Diyos o nasa pagsuway ka sa Panginoon. Hindi mo ma-enjoy ang plano ng Diyos sa buhay, no? Kung sasabihin mong okay lang pala, maliligtas din naman ako sa huli. No? Naunawa natin? So, mas ma-enjoy mo ang buhay dito kung nagpapatuloy ka na sumusunod sa kalooban at plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, ang lesson po natin, huwag tayong makinig sa mga alok ni Satanas. Huwag tayong makinig sa pandaraya ni Satanas. Why? Because he will kill us. He will destroy us. No? He can steal. Kaya niyang i-steal, nakawin yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Pero hindi mo tatanggapin yun dahil nasa pagsuway ka. Naunawaan po ba natin? No? So, alam na natin kung ano nangyari kay Sapphira, no? Pwede siyang magsisi. Pwede siyang humingi ng tawad sa Diyos. Pwede siyang humingi ng tawad sa mga apostol. Pero hindi niya ginawa. Pinili pa rin niyang yung magsinungaling sa Diyos at sa banal na Espiritu at sa mga apostol. No? So, mag-ingat tayo. Kaya nga sinasabi sa Bible, panghuli, mag-ingat tayo tungkol sa sinasabi sa Biblia, sabi sa Book of Ephesians, see then that you walk circumspectly, not as fool, but as wise. No? So, maging ganun tayo. Alam ni Satanas ang kahinaan po natin at gagamitin niya yung mga kahinaan natin, yung na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Si Satanas ay hindi niya mababasa ang ating kaisipan. Hindi niya malalaman ang ating weaknesses. Pero kumikilos siya para tayo patayin, nakawan, at i-destroy. Kumikilos siya kung ano ang ating ginagawa, kung ano ang ating sinasalita, at kung ano yung ating isinasabuhay sa araw-araw. Kaya mag-ingat tayo sa ating pamumuhay. No? So, when you speak, kung tayo po yung magsasalita sa ating pamumuhay, no? Kung sa ating the way we live, no? Tingnan po natin na lahat ng ito ay gawin natin para sa ating Panginoon, no? So, remember, nangyari ito kay niya sa Sapphira para iligtas pa rin ang kanilang mga kaluluwa sa impyerno. Tandaan po natin, no? Hindi po tayo madadala ni Satanas sa impyerno. Hindi. Lalo na tayo mga Kristiyano, hindi niya tayo madadala sa impyerno dahil kung tayo po'y tunay na Kristiyano, tayo mayroong kaligtasan at ang kaligtasan natin ay hindi nawawala. But, hindi nga niya tayo madadala sa impyerno, pero kung tayo nasa pagsuway at hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, kaya niyang gawing impyerno ang buhay mo dito pa lang sa ibabaw ng lupa. Pero sa ganang atin, huwag tayong pumayag na ganito ang gawin ni Satanas sa ating mga buhay. Manatili pa rin tayo na sumusunod sa kalooban at plano niya sa ating mga buhay. Ipagkatiwala natin ang ating mga buhay, hindi kay Satanas, no? Na gaya niyang gawin, scam tayo, lokohin tayo, i-deceive tayo, but believe and obey God. Lagi pa rin natin sundin at gawin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay na ito. Si Kristo ay naparito upang tayo bigyan ng buhay, datapos si Satanas ay naparito para tayo patayin, puksain,
at i-destroy. No? So, sinong pipiliin mo? But as for me, and my house, yun po ang ating confession, we will continue to love and serve the Lord. No? Be not like Ananias and Sapphira na pinagkatiwala nila ang kanilang buhay kay Satanas. No? Ibig sabihin, hindi sila aware na akala nila yung ganung bagay na pagsisinungaling ay simple-simple lang. No? Kundi, kung ito ay hindi tayo nagbabago, na patuloy na ginawa mo ng lifestyle ang pagsisinungaling, delikado po yun. No? Maging lesson sa atin ang buhay ni Ananias at Sapphira. Okay? Ilan po? Kung may mga tanong po kayo, pwede nyo po akong i-PM patungkol sa mensaheng yan. Pag-aralan, i-share ko po sa inyo. Matyaga po ako mag-share po sa inyo ang salita ng Diyos kung ano man po yung mga katanungan po ninyo. No? Yun lang po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa banal na Espiritu na nagtuturo sa amin ng sagana. Marahil, Panginoon, may mga tao na may mga question din sa ganitong mga bagay na patungkol sa buhay ni Ananias at Sapphira. Sana po, Panginoon, ngayong gabing ito ay naliwanagan sila. No? Nawa, naiintindihan nila yung katotohanan mo at tulungan mo kaming lumakad sa katotohanan mo. Patuloy po naming ibigin na sumunod sa iyo, pagkatiwala sa iyo lahat ng bagay patungkol sa aming mga buhay. Lakaran ka ang iyong katotohanan, ang iyong mga salita, ang iyong kalooban, Panginoon. At tulungan mo kami na maging tapat sa iyo, Panginoon, in any cause, sa anumang paraan, sa anumang bagay, sa anumang pagkakataon, maging tapat sa iyo, Panginoon. Huwag mo kami masumpungan na maging matigas ang aming mga puso na nagpapatuloy sa kasalanan, sa kamalian, kundi tulungan mo pong baguhin ang bawat isa. Kung may mga bagay na dapat ayusin at baguhin, patuloy po kami nagpapabago sa iyo. Patuloy na maluwalhati namin at maparangalan si Kristo Jesus sa aming mga buhay. Lord, ikaw may hawak ng buhay namin at sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Gamitin mo po kami bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan every day in our lives. Sa bawat araw ng aming mga buhay, patuloy na pinapasya ng aming mga buhay magamit para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwatian. Nawa, Panginoon, tulungan mo na maging tapat kaming Kristiyano. Yung meron ka nasusumpungan sa iyong mga anak, sa iyong iglesia, na sa ganitong kalagayan din, kagaya ni Ananias at Sapphira, gawin nila, Panginoon, lesson ito sa buhay nila, magmadali sila na tumalikod sa kamalian, tumalikod sa kasalanan, kundi bumaling silang patuloy sa iyo at sa iyong mga katwiran at sa iyong mga salita. Wala ka nawang masumpungan na matigas ang puso ng sino man sa iyong mga mananampalataya. Lalo na sa Jesus True Light Church, kausapin mo sila na wag matigas ang wag maging makapal o maging manhid na ang puso nila, Panginoon. Nawa bingi na sila sa pangungusap ng banal na Espiritu. Wag nawang maging bingi sila sa mga chances na pinagkakaloob mo sa kanila. Kundi hanggang maaga, Panginoon, ayusin mo po at baguhin ang bawat isa, Panginoon. Sino man sa kanila na naririnig ngayon, mangusap po kayo sa kanila. Ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa kanila, Panginoon, at magawa nila yung dapat nilang gawin na humingi ng tawad sa iyo at magbalik loob sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, anuman klaseng ng iyong pagtuturo at pagtutuwid, tatanggamin po namin ng may kaumuan ng iyong mga salita dahil ito'y buhay para sa amin lahat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, salamat sa pagtuturo, salamat sa pagtutuwid. Ikaw ang maluwalhati at madakila sa aming mga buhay ngayon at magpakailan pa man. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa inang pinagkakatiwalang panalangin ito, ang mga kapatid na may mga kahilingan sa panalangin, kayo po ang mangusap sa kanila, kayo po magbigay ng
tulong sa kanila, sila na may sakit at karamdaman, may mga karamdaman maseselan, Lord. Lord, we know you are the healer. Kayo po magpagaling sa kanila, lalo na yung mga nasa banig ng karamdaman. Sila, Panginoon, na may pangangailangan pinansyal, abutin mo po sila. Kayo po mag-bless ng kanilang trabaho, negosyo, pinagkakakitaan. Kayo po magkaloob ng kanilang kahilingan sa panalangin. Abutin mo ang kani-kaniyang pamilya. Basbasan mo ang aming mga kanya-kanyang pamilya, aming mga trabaho, negosyo, pinagkakitaan. Basbasan mo pag-aaral ng aming mga kapatid na nag-aaral. Ang mga magulang, tulungan mo sila mapalaki at ng maayos ang kanilang mga anak. At ang mga kapatiran, Panginoon, na patuloy nagsisilbi sa iyo, manatili kaming tapat sa iyo, Panginoon. Ano man dumating pagsubok sa buhay namin, tulungan mo na ito ay maging kalakasan namin, maging dahilan para kami lalong tumibay, lumakas sa pananampalataya at maging magpatuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat sa iyong mga salita, salamat sa pagtutuwid, salamat sa pagtuturo. Sa iyo ko pinagkakatiwala lahat ng member ng Jesus the True Light Church, lahat ng mga tagapakinig, maging yung hindi member ng church na ito, pero narito sila, nakikinig sila, abutin mo sila, pagpalain mo sila, basbasan mo sila, pati ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga trabaho, negosyo, pinagkakakitaan. Pagpalain mo po ang bawat isa, ikaw maluwalhati at madakila sa aming mga buhay, ngayon at magpakailan pa man. Salamat po, Ama, sumayo ang kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Amen po. God bless po.